The Filipino Show, Ikwento Mo. 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 The Filipino Show. Ikwento Mo. The Filipino Show. Ikwento Mo. The Filipino Show. Ikwento Mo. Filipino Show? Ikwento Mo. The Filipino Show. Ikwento Mo. So, ngayon, pumunta na tayo dito sa Maria Clara and Crisostomo Ibarra. At natapos na natin yung storya ni Ahmed at ni Rachel. And dumako naman tayo dito sa musical na Maria Clara and Crisostomo Ibarra. No? Actually po, nung lumipat po kami dito sa Wellington, kasi galing nga po kami ng Auckland. Nung lumipat po sa Wellington, ang una po pinakaunang Pilipinong na-meet namin, nakilala namin ay si Doc Mel sa simbahan. So, yung parish priest po namin na si Father Tony, nung nalaman niyang Filipino kami, si Doc Mel agad yung pinakilala niya sa amin kasi alam niyang si Doc Mel ay Pilipino. Tapos, nung yun po, so doon kami nag-start na nagkakakilala nila ni Doc Mel. And then, brought up po ni Doc Mel na meron nga po siyang create upper hat na ginagawa, which is to showcase yung creativity ng more on Filipino. So, meron na po siyang mga nagawang show the past few years. Wearable art. Meron na rin po siya na parang concert. So, sabi niya, since nakikita niyo po kami dalawa ni tatay na medyo active sa simbahan, tapos alam niya naman na si tatay talagang active sa church. Sabi niya, uy, join ka Rachel. Niyaya niya po muna ako na sumali ako dun sa team niya as part of Create Upper Hat. So, ayan po. Actually, 2019 pa lang, in-invite niya na po ako na parang maging secretary para po doon sa balak pa po nung una ni Doc Mel ay gumawa po ulit parang fashion show na wearable art ulit. Kaya lang because of COVID. Parang kasi nag-aano din po ng funding. Tapos nag-aano po sa mga parish council. Inaayos na po namin yung mga proposals and everything. Biglang dumating po si COVID. So na-put on hold po yung pag-process po namin noon. And then hanggang sa the next year, 2021, tinatry po ulit namin na gumawa ulit. Kaya lang parang lahat po nung mga ini-invite na participants din po ni Doc Mel, hindi rin po makapag-commit because of yun nga, after COVID, and then parang ang hirap-hirap po nung ano. So hanggang sa nag-evolve na lang po siya through the years na maging play na lang yung gawin natin. Tapos, ayun na po, since part din po si Ate Ting nung group, so ayun na po, and then si Ate Ting, ang kanya naman pong forte niya po yung acting, theater, and ano po. So yun po, suggest niya po na, why not make up a play? Tapos, gawin natin yung relevant sa mga Filipino, which is Noli and Elfie. So last year, July, dun po nag-start yung pag-conceptualize po lahat nung play. So sinimulan po muna namin lahat po kami nanood nung old version ng 1962 na black and white sa YouTube. Nanood po namin yung recent lang na Maria Clara at Crisostomo Ibarra ng GMA din na series sa YouTube din. Tapos yung iba po pong mga clips na patungkol po sa Noli. So, dun po nag-start si Ate Ting po yung nag-conceptualize po nung script at saka po yung mga
mga scenes na kailangan, importante nung para po sa Noli. Kasi hindi naman po pwedeng lahat yun. Yung naisulat sa libro, oo. Kasi po, mahaba siya. So, madami pa pong deliberation yun kung anong scenes Mga lang scenes, yung importanteng ilagay, sino yung mga importanteng cast. So, parang naging shortlist na lang din po yung ano yun. So, hanggang sa, ayun po, nagpili po ng mga cast. Actually, we look for volunteers. Everyone was volunteers para po sa part po ng casting. Oo. Is that your daughter? Si Malaya. Dumadaan ko sa likod. Ay, Malaya. She's about to go to sleep now. Oo, may pasok pa. Oo. Si Malaya ba was involved in the play also o hindi naman? She's part of the play. Meron pong part ng procession doon. Yung part na kumakanta ng Ave Maria. Siya po yung kumanta ng Ave Maria. Oh wow, that's so good. So nag-casting and then you got the role, no, as Maria Clara, and then si Ahmed as Crisostomo Ibarra. And I think being because you're a couple, you're married, you're always together. So parang ako, para sa akin lang, no, parang siguro mas madali siguro yung ma-internalize, madaling kasi habang naghuhugas ng pinggan or parang magpatuhan ng linya o whatever, nagdadrive, parang gano'n. Oo. Kasi nga very contemporary yung language, no, yung ginamit, di ba? Hindi siya, di ba, yung Makata, hindi siya yung Makata na Tagalog, English po eh. So, English pala. May atiting sa English. Okay. Kaya kami rin po bilang actors, medyo na-limit din yung, kailangan nating English. Yung pag-memorize ng ating lines. Okay, oo. Ayun. So, pero meron po, yung mga kanta Tagalog, yung mga kanta po ang in Tagalog po, yung mga Tagalog songs. Example ng isang Tagalog song na ginamit sa play na Kinanta niya po. Dahil sa'yo po. Dahil sa'yo. Okay. So yung part, may part po doon na parang yung unang pagkikita ni Maria Clara at ni Crisostomo Ibarra. Wow, ang ganda naman nun. Ang pinasok po, ang ginawa pong scene nila Ate Tig at Doktora, gawin nating harana na manlili, parang maghaharana siya. Bago kayong mag-lines, haranahin mo muna si Maria Clara. So, yun po. Okay. So, pag harana, may gitara. So, ikaw nagigitara o may gitarista na nag-ano? May gitarista po. May gitarist po. Dali lang po ako ng charger. Malalobat na po yung kanyang laptop. Pasensya po. Live to live. It's all good. So, in English, tapos ikaw, you had a singing part also, Rachel? Supposedly, meron po, kaya lang down the line, kinat na lang din po yung kanta. It's supposed to be parang duet namin ni Crisostomo, ni tatay. Kinat na lang din po siya. So, wala po akong singing na ginawa. Si tatay lang po, si Ahmed lang po. Tapos yung ibang singing will be the other characters. Meron pong choir. Meron pong choir. Kumakanta. Parang Greek play nga, di ba? Yung may choir, di ba yung choir ang nagdadala ng parang nag-narrate or something like that. I'm just trying to recall yung aking literature class na yung nag-aaral ako. So, eto ngayon this is not the first time na ikaw ay umarte sa entablado. Pareho po kami first time, kuya. First time. Okay. Opo, ang pinakamalapit sa acting na ginawa po namin. Meron kaming play, hindi naman siya, parang nga sa bayang pagbikas. Pero nung high school, nung 500 years po ng centennial celebration. Oo. Parang gumawa lang kami ng parang si Ate Tig din po ang nag-direct noon. Gumawa siya ng yung mga tawag nito? Martyrs. Ng Pilipinas, si Pedro Calungsod at saka si San Lorenzo Ruiz. Ako po yung nag-Pedro Calungsod. Pero lang po siya, parang short mga 5-minute clip lang. Ano to? Was it filmed or siya? Live siya? Live po. Musical?
Live po. Saan ginawa? Saan ginawa ito? Dito rin po sa sa Wellington. Nung 500 year celebration ng yun. Oo. Catholic faith natin. Oo. Part ng program, yun po, parang nag-pay tribute sa natin sa okay. Kasi ang nakilala ko, na-interview ko, nakilala si Father Bernard. Ang alam ko, dati siya based sa Wellington. Siya yung parang na-in-charge dito. Nandiyan pa rin siya? Father Bernard, opo. Alam ko namin Wainuwi Mata. Etong yung acting is, hindi naman yan bumagsak lang sa inyo, but you must have been like reading about it and then nanonood kayo ng play. Yung nga sabi ni Rachel, nanood kayo ng mga clips about para paano kayo gagalaw sa entablado. And is it a 2-hour, 90 minutes ba yun yung play? Umabot po ng 2 hours nung pinanood namin. 2 hours po. Pero kasi nung actual play, parang umabot siya ng 4 to 6 p.m., yung 2 to 4 p.m., 2 hours. Pero may 15-minute break. So parang parang yung gustong pumunta ng toilet. So this was filmed din, Kasi sabi mo, napanood nyo yung clip na, Kasi parang binanggit sa akin. Opo, may isa po kaming kasama na nag-record sa likod. Oo. Kasi sabi sa akin ni Christina at saka ni Dr. Mel na they will share with me yung clip nga. Kasi gusto ko nga pumunta. Hindi naman ako... Kasi biglaan ko rin lang kayo nakita. Nakita ko sa isang Facebook post about this, yung poster. So, naghanap ako. Sabi ko, naku, dapat interviewin ko to. Ganun. Kaya na-interview ko sina Dr. Mel, si Christina, and then yun nga. Kasi this is something that historical ito. I mean, yung kwento mismo is historical. Pero historical in the sense na ginagawa natin dito sa New Zealand, no? Ako nga may paniniwala ako na kahit na ano pa tayo ngayon, tayo ay isang Kiwi, Australiano, Koreano, Amerikano, o kung ano man, tayo yung mga Pilipino na tayo ay we can still practice our being patriotic, being nationalistic. And ako natutuwa sa inyong dalawa dahil ang tawagan nyo ay nanay at tatay, di ba? Parang yung talagang makabayan, no? Makabayan ng ang bihira na kasi yan bihira na yung, hindi naman bihira, yung it's not common, no? Hindi na siya common. Minsan nga may naririnig pa ako si amang tsaka si inang, di ba? Parang mas malalim pa yun, di ba? Malalim po. Si amang tsaka si inang. Usually yung mga taga Bulacan ko naririnig yun pag gano'n, no? Pero tatay and nanay, it is something that maganda na pinapakita nyo. So dito sa sa play na to, ano yung take away nyo dito personally? Ano yung, kasi dati di ba binabasa lang natin, napapanood natin, pero ngayon involved kayo so there must be something na nakuha nyo, na invite nyo dyan sa play. O si Rachel ang gumagano na tumatang si Rachel ang sasagot muna. Para sa akin po kasi nung umpisa, as we were kind of like conceptualizing kung ano po yung magiging parang natin dito, parang goal sa play, was actually to kind of like introduce it to the younger generation, ng mga kabataan natin na mga Pilipino na there's something, we have a story to tell, na meron din tayong story dito, di ba po dito sa New Zealand where we are always, and even the culture itself, we are always talking about our pepeha and everything. It's all about the story of our ancestors. And we have a story. We Filipinos have our story. And kailangan din natin siyang i-relay ngayon sa mga kabataan na kahit nandito tayo sa New Zealand, yung origins ninyo is from Pilipinas. Kaya nga din po kami ni tatay, we tried na gamitin yung nanay and tatay, and kahit si Malaya, pinangalanan namin siya ng Tagalog because we know kahit papano meron siyang piece of the Filipino culture and yung piece nung pinagmulan namin. So,
Yun po. So, yun po yung naging parang motivation ko personally, was to let our younger generation and even to share our story to non-Filipino as well. So, kaya nga po din nung after po nung play, ang saya-saya lang po nung feeling na alam po namin hindi perfect yung play. We have heaps of lapses and everything. Pero nung narinig po namin yung mga feedback ng audience na, it's lovely and the story was really good. And kahit po yung mga nanood na mga nagsasabi sila, thank you for sharing the story. We didn't know that you have that kind of story. So parang sabi ko, praise God kasi binigyan niya kami ng opportunity na makwento yung kwento natin as Filipinos. So, yun po ang pinaka-takeaway ko dito. And not only that, pati yung mga bata na nanood din, natuwa sila na, ganito pala, ganyan. So magkaroon sila ng, ganun pala. Nalaman nila yung history ng Spain, ng Catholic faith sa atin sa Pilipinas, na-realize nyo, ganun pala ang mga situation noon. So, yun po. So, ikaw, Ahmed, ano ang yung takeaway from takeaway ko po dito, sabi ko nga po sa mga bagay na pinagpapasalamat ko dito is, it was an opportunity to relive a love story sa diba, yung love story ni Maria Clara at saka ni Ibarra, something na dati assignment mo sa Pilipinas, gawa ka ng summary. Summary, essay, parang gano'n. Chapter summary, gano'n. Kailangan, every week may chapter summary kayo isasabi. Gano'n. Yan. Parang ngayon, na isabuhay namin siya, and then sabi ko dun sa chat group namin, isang pagpapasalamat ko is, yun nga, naligawan ko ulit yung aking asawa. Sabi ko, you have given me the opportunity to woo again my love. Kasi yun nga, yung ligawan sin doon. Yung parang ko yung takeaway ko doon, yung experience. It is our culture, di ba? Kultura natin yung although ako taga Mindanao, but I can still relate to, kasi universal yung sinulat ni Rizal is universal, hindi yung para sa mga taga-Tagalog lang or ano. Kasi it was about our history, about the social cancer, yung mga ganun na eksena, no? Marami siyang maraming mga points na pwedeng i-explore, kaya lang nga po, sabi ko, maganda rin siyang ngayon, ang modern twist. Maybe, tanungin mo sarili mo, dati ganito yung Pilipinas. Ano na ngayon ang Pilipinas? Nandun pa rin ba tayo sa estado ng sinasabi ni Rizal? So, sabi ko parang a point of reflection din sa ating mga Pilipino na ano na nga ba tayo? Nandito na tayo sa pero ano ba tayo? Ano bang ginagawa natin para sa Pilipinas? Yung mga ganun pong correct. Kasi yung may mga nababasa rin ako na parang ano sasabihin ni Rizal pag dumating siya ngayon? Diba? Parang namatay ako dahil sa inyo tapos ito lang yung ito yung mararatnan ko na sana pala sumama na lang ako kay Bonifacio. Kasi di ba yung isang grupo revolution. Si Rizal is more peaceful na, which is, and there's a lot of universal truths and learning dyan sa mga sinulat niya. No? And yun nga, hari nawa, we can bring it to more audience, no? Yung, lalo na sa Auckland, as a play, talagang as a play. Kasi, pwede namang gawin na, sige, punta ako dyan, gawin natin documentary film. Pero iba yung as a play. Kasi ako, kasi I'm very much senior sa inyo. So naranasan ko yung manood ng play sa Fort Santiago. No? Yung ruins pa talaga yung Fort Santiago. Yung PETA, dun sila. Yung play na And some of this were about Rizal. No? Iba yung dynamics pag yung live yung mas matindi ang pressure kasi andun yung audience, ramdam mo
ramdam mo yung mga matang nakatingin sa'yo, nasa ikaw yung nasa tapat ng ilaw. So, mahirap magkamali, baka makalimutan mo yung linya. Maraming gano'n. Tsaka medyo kakaiba na po yung setup namin nung play kasi wala yung venue po namin walang stage. So yung stage namin is yung nasa gitnang space na nakapalibot lang sa amin yung audience. So parang makikita po talaga ng audience yung mga visual namin, yung drama namin. So nakakaano an para actor. Pala siyang, para pala siyang up close po talaga yung kasi may style ng theater, yung sa Greek theater ba yun? Basta yung nakapalibot yung parang yung and very intimate yung gano'n. And tama si Ahmed nga na intimate nga, mararamdaman mo rin yung pressure na diba? Yung parang... Kaya nga po nung may scene dun na si Ate Ting yung si Sisa, nung sumisigaw siya, talagang lumalapit siya dun sa mga audience. Have you seen my son? Si Christina rin ang si Sisa. Yung Basilio, di ba yung Crispin, di ba hinahanap niya. How I miss those times na yung pinag-aaralan namin yan sa kolehiyo, sa universidad. And then also I've watched a couple of mga either sa colleges, universities na nagpe-perform nitong So, ngayon yung tapos na ito. So, is there talk of meron bang repeat performances na gagawin? Because of the positive response nga po ng tsaka mga feedback. Kasi marami po kaming in-invite. Pero yung iba hindi nakapanood dala ng prior commitment, nagkaroon ng conflict. So, tapos may mga iba din po na hindi namin i-invite kasi nung una limited lang din yung ni-release namin ticket lang sa mga kakilala talaga ganun. Nung naging ang dami pong positive comments, positive feedback na may mga nagre-request na gusto nila ulit po panood. So by word of mouth nakakalat siya ngayon sa mga area ng kung saan yung mga nakapanood na ipakalat nila doon. So marami na ngayon sa amin nagsasabi, kailan sana may rerun. Gusto nila makapanood. So yun po, kahapon, sabi ni Doc Melanie, we're going to have a rerun kahit isang one run na ma-accommodate yung mga hindi nakapanood na gusto makapanood. So sabi namin, pero wala pang date kung kailan. Target po is November, mga end of November. November 30 po yung napag-usapan kahapon pero kino-confirm pa kasi sa location. Baka po magpalit po ng venue, gawa po para po maka-accommodate po ng mas malaking audience. So, yun po. So, thank you so much, Rachel and Ahmed. Napaka swerte ko at nakausap ko kayo. Thank you. And knowing that pareho tayong mga guro, pareho tayong mga migrante rin, coming here because for our family, and at the same time creative din. Ako mahilig ako manood ng play. Although sa acting, siguro, matagal na. Siguro, that was 40 years ago yung... Maganda dito sa New Zealand. Maganda talaga dito. Is very convenient, very comfortable for a family. And siguro although hindi natin sinasabing maganda dito, pero hindi rin ganun kadali. Like all other places na pupuntahan mo. Pero yun nga, kasi kami as a family, as a couple, we always attach ourselves with the Lord. So kung meron kang pundasyon ng pamilya nyo na alam mo matatag, any challenges and difficulties that you face, you will be able to overcome it. And in our family, that's it. Our foundation of love and family is the Lord. So, hindi namin sinasabing madali. Marami kaming challenges na pinagdadaanan. But because of our faith
we are able to overcome all challenges. Kakayanin pa namin umarte, marunong kami palang umarte, meron pala kaming ganung mga skills. Lahat kami dun sa grupo namin. First time na nag-set ng ganung play na parang na-realize namin na wow, meron pa pala tayong mga madidiscovering mga talento. Kailangan lang natin ng opportunities at kailangan lang natin na may magpupush sa atin. And that's one of the things na pinagpapasalamat namin kay Doc Melanie and Ate Ting because they provided us the opportunity and they also gave us the push. Bago actually the grand yung play, nagkakaroon pa kami ng mga self-doubts. Pero Doc Mel at saka si Ate Ting, no, we will proceed with this. We will have this date. We will run it on August 31. Make or break. August 31. So kami lahat, kinakabahan kami and pero yun nga, andun yung pag kinakabahan ka at saka yung kaba, it's part of it. It's normal. Pero yun nga, when you are being supported by the community and yung grupo namin actually naging parang family affair yung practice. Kasi magkakasama kami, katulad kami tatlo, magkakasama kami sa family. Tapos yung kami mismo, parang yung bonding. Yung bonding. Namin mga nanay, tatay, bro, sila kuya, sila tito, ganun. Na siya, mas yun nga, parang nakakatulong to develop confidence and to realize na there are still more about you. So, yun siguro, pagka may mga opportunities that is given, alala, it's offered to you. Take it. Kasi you will never know what you're gonna get. Like a box of chocolate, sabi nga nila. You'll never know what you're gonna get. Ikaw naman, Rachel. Sa akin lang, yun nga, parang patulad din po nung sinabi ni Tatay, i-echo ko lang na, yun nga, tayo mga Pilipino, part po sa atin talaga yung pagiging resilient. Kahit saan tayo mapunta, idala, ilagay, tayo mga Pilipino ay resilient. And I've even shared it to my co-workers as well. Kasi hindi naman lang tayo yung nahirapan, madami, kahit mga Kiwi, kahit mga puti, na nandito nahihirapan din. But I think ang edge ng mga Pilipino is yung pagiging resilient natin. And we can always relate it kung bakit tayo resilient is because of our faith, and we know that we have the support of our co-Filipino. Tayo din lang magtutulungan. And yun nga po, na-experience namin even with the play, our faith with the Lord na kaya natin to, Lord, we offer this to you. Nagdarasal po kami bago mag-practice. Ang dami pong mga miracles na nangyari, ang daming revelation, kahit sa kanya-kanya naming mga personal life during the journey that we had during the play. And yun nga, we supported each other, and like Tatay said, we have formed a community, not even just a community, but kind of like a family na pinagtibay because of the experience that we shared and the story that we shared while we were doing the play. And I know na marami pong mga Pilipino dito sa New Zealand, in all parts of New Zealand. And I know na lahat tayo, we look after each other. Yan. Wag lang pong mahiya. May part yung hiya, pero po. Yeah. Tama. Humingi ng tulong. Yan. So, that's right. Thank you for the opportunity, Ahmed and Rachel. Maraming salamat. Magandang gabi. At very enlightening ang mga pinag-usapan natin. And I also would like to, nagpapasalamat din ako sa ating mga tagapanood, tagapakinig, dahil pinayagan nyo kami ni Ahmed at ni Rachel pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso, sa mga panahon na ito. Alam ko, gabing-gabi na, pero nandyan pa rin po kayo. Maraming salamat po.